Magandang hapon, Dante. Ibig bang sabihin niyan anytime sa panahon ng eleksyon o election period ay pwedeng mamigay ng ayuda? Halimbawa, pwede bang silang mamigay ng ayuda ng Biyernes o Sabado bago ang eleksyon ng Lunes? Magandang hapon, June. Pwede silang mamahagi nitong mga ayuda bago ang March 28. Ibig sabihin, doon sa pagsisimula ng election period ay malayang mamahagi ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi lamang ang Department of Social Welfare and Development, maging ang Department of Labor and Employment doon sa pagpapatupad nila ng mga social services. Ito naman ending ban kasi June ay magsisimula lang ito ng March 28 hanggang May 11, so a day before the election. Pero dahil nga sila ay nakakuha ng exemption mula sa Commission on Elections hanggang eleksyon, ay maaari silang umalaya itong mga ahensya na ito na mamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan na nangangailangang maabot ng tulong. Inaprubahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang hininging exemption ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 45-day prohibition o spending ban kaugnay ng 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. 28 programa at proyekto ang kasama sa exemption, kabilang na ang kontrobersyal na ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Batay sa inisyal na halaga na ibinigay ng DSWD, mahigit 882 million pesos ang pondo para sa AKAP. Aksyonan na natin yung application para sa exemption ng DSWD sa mga programa nila, lalo-lalo na yung ayuda distribution. Kasama doon yung AIX at siyempre kasama yung AKAP. Exempted na rin sa spending ban ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na may pinakamalaking pondo na aabot sa mahigit 38 billion pesos. Sinundan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX at Philippine Food Stamp Program na kapwa may mahigit 7 billion pesos na budget. Nabigyan din ng exemption ang Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program, Social Pension for Indigenous Senior Citizens at iba pa. Kaugnay nito, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naglagay sila ng mga kondisyon sa pamamahagi ng mga ayuda o serbisyo ng DSWD. Pangunahin na rito ay mahigpit na ipinagbabawal na makikita ang mga politiko o kumakandidato sa pamamahagi nito at iba pang aktibidad na may kinalaman sa DSWD services. Isa sa pinaka-importante na ating sinulat ay dapat walang politiko o kandidato present during the distribution ng mga ayuda na to, regardless of the name of the ayuda, regardless of the nature, regardless of the form. Kapag hindi nasusunod ang kondisyong ito, agad na babawiin ng COMELEC ang ipinagkaloob na exemption. Samantala sa bahagi naman ng kandidato, mahaharap sa kaukulang kaso tulad ng disqualification kapag lalabag dito. Binigyang diin ni Garcia, seryoso ang COMELEC sa kanilang babala upang hindi maabuso ang paggamit ng state resources o pondo ng gobyerno sa pansariling interes, lalo na sa politika. We can lift the exemption. At the same time, kapag kami nakapagreklamo, we can file cases as against those who are responsible sa mga nagdi-distribute, yung mga manggagawa ng pamahalaan na nagdi-distribute dito, para naman po doon sa mga makikinabang, magte-take advantage, pwedeng kasuhan ng disqualification. Sayang naman po kung nangangampanya na, madi-disqualify pa. At the same time, election offense po kasi yon, kasong kriminal, abuse of state resources. Pero tiniyak naman ng poll body na hindi sila kailanman magiging hadlang para maipamamahagi ang ayudang kinakailangan ng ating mga kababayan, basta siguraduhin lang na sundin ang mga ibinigay na nilang panuntunan. Sinabi natin, hindi natin pipigilan yung distribution ng mga ayuda na ito, ng mga assistance na ito sa ating mga mamamayan na mahihirap at mga nangangailangan. Subalit kinakailangan tumupad ang DSWD, ang ahensya, sa mga conditionalities na nilagay natin doon. Jun, upang bigyang linaw lamang itong yung tanong nyo kanina, maaari sa ilalim ng dahil nga nabigyan sila ng exemption, so maaaring a day before election, which is May 11, 2025, ay mamahagi ng ayuda o mga magsagawa ng social services ang Department of Social Welfare and Development. At dito rin sa ipinagbabawal, June, sabi ng COMELEC, itong halimbawa, bawal kasi
pangunahin na yung mga kandidato na magpakita doon sa pamamahagi ng ayuda, yan man ay AKAP o AIX at iba pang mga social services na ginagawa ng ating gobyerno. Ayon pa kay Chairman Garcia, kung para sa kanya, kung siya ang tatanungin, dapat ay bawal din yung campaign team ng mga kandidato, gayon din yung kanilang mga kakilala at mga kamag-anak. Pero ipinauubayan na anya niya doon sa mga ahensya tulad ng Department of Labor and Employment at saka Department of Social Welfare and Development yung paglalagay ng mga specific na mga probisyon kung sino-sino ang mga ipagbabawal. Halimbawa tulad ng tarpaulin ay ipagbabawal din ba doon sa mga lugar kung saan mamamahagi ng ayuda. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. No, Dante, doon sa kasi ang controversial diyan yung AKAP, 'di ba? Yung sa 4-piece wala namang problema kasi ano na 'yun, kumbaga meron ng guidelines doon. May mga exemption doon pero talagang kailangan 'yun ng mga poorest of the poor, sinasabi nga nila. Pero dito sa AKAP, may higit 800 million yung sinasabi mo, Dante, na exempted na halaga. Ibig sabihin niya, kung ang katumbas niyan, nasa 176,000 na benepisyaryo, Dante. Ito bang mga benepisyaryong ito ay ikalat ito sa buong Pilipinas at meron bang say ang COMELEC kung alam nila kung gaano karami ang bawat lugar na ito, Dante? Yes, Jun, batay doon sa pahayag kanina ni Chairman Garcia, nasa Department of Social Welfare and Development talaga ang diskresyon kung saan at saang mga lugar at sino-sino ang mabibigyan dito sa pondo itong mahigit ngang 800 million approved para sa AKAP. At ang requirement lang dito, June, ng COMELEC, periodically ay hihingi sila ng report mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang mga ahensya na namimigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ito kasing periodical report ay kabilang ito sa requirement ng COMELEC para matingnan nila kung sino ba nabigyan, magkano ba ang naibigay at ilan ang nabigyan. So technically, June, malalaman ng COMELEC kung ilan ang nabigyan, magkano ang naibigay. At isa pa sa binigyan din ng COMELEC, dapat yung pamimigay ng ayuda ay hindi makakaapekto sa anumang paraan sa gaganapin ng 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. June. Meron na bang nakakarating na ulat kay Chairman Garcia? Katulad niya, may mga posts sa Facebook, mismong yung nandoon mismo sa payout, nag-post siya na kandidato siya at nandoon siya, merong sa background niya, ay mayroong litrato nila na tupad, halimbawa tupad, payout. Papaano ang take dito ng COMELEC, Dante? Yes, Jun, sa paliwanag dyan ni Chairman Garcia, dahil nga ngayon ay hindi pa naman spending ban, hindi pa naman sakop noong 45-day spending ban. So technically, hindi pa rin at saka hindi pa rin naman election period. So hindi pa control ng Commission on Elections itong mga kandidato na ito. Ang partikular lang kasing babantayan, Juno, ng COMELEC itong pamimigay ng tupad, yan ba ay AKAP, AIX o 4-piece, ay doon sa period ng 45-day prohibition o spending ban, which is magsisimula nga yan sa March 28 hanggang May 11. So doon, kung makikita ngang may mga kandidato na nandoon, yun ay sanction na doon sa ilalim ng inilabas na panuntunan at mga kondisyones ng Commission on Elections. So sa ngayon, technically, kung namimigay sila ngayon o sa mga susunod pang buwan, basta hindi papatak ang March 28, technically ay hindi pa sila sakop doon sa rules ng COMELEC. Gapos pa ang kamay ng COMELEC sa panahong ito. Maliban na lang doon sa 45-day period na sinasabi mo. Ibig sabihin, ang merong jurisdiction doon ay yung, halimbawa, kung tupad yan, yung dole. Ganun ba yun, Dante? Yes, Jun, alam mo, isa din yan sa magandang punto. No? Sabi nga ni Chairman Garcia, bagamat 45-day spending ban lamang, pero nasa discretion din yan, halimbawa ng DOLE o kaya ng DSWD, na sila ang magbigay naman ng mga kondisyon o maglagay ng mga requirement
kung halimbawa, ipagbabawal nila ang politiko na mamigay kahit hindi pa panahon ng spending ban, ayon kay Chairman Garcia, ay pwede naman yan gawin ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD at ng Department of Labor and Employment. Yun yung nabanggit niya kanina, June. Right, maraming salamat Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Maynila.